Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gaya na nga sabi natin kanina, ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro or the chair of Saint Peter. Sinasabing tulad ni Moises ay ginawan din ng luklukan o silya ni San Pedro nang siya ay maging unang obispo ng Roma and therefore pinuno ng simbahang Katolika. Ang silyang ito ay sinasabing makikita pa rin sa St. Peter's Basilica. Naka-encase nga lang sa tanso, nakasuspend sapagkat ito'y hawak-hawak din ng 4 na estatwang tanso ni na San Ambrosio, San Agustin, San Juan Crisostomo at San Atanasio. Bakit nga ba natin pinagdiriwang ang luklukan o silya ni San Pedro? By the way, for your information, hindi po ito bago ha? Hindi po ito batang kapistahan. Napakalumang kapistahan na po na ito. Ito po ay pinagdiriwang dati maging ng mga una pang mga Kristiyano. So, matanda na po itong kapistahan. Ito po ay nasa kasaysayan na talaga ng simbahan. Sapagkat ang pinagdiriwang po talaga natin ngayon ay ang pinakasinisimbolo ng luklukan na ito. Walang iba kundi ang kapangyarihang ibinigay ni Kristo kay Pedro na panguluhan at pangalagaan ang simbahang itinatag niya sa mundong ito. At yan, ang silya po kasi noon pa man ay sumisimbolo na sa kapangyarihan. Lalo na sa kapangyarihan ng pagtuturo ng sino mang maluluklok sa silya o sa luklukan na ito. Kaya nga po sa Matthew 23 verse 2, Jesus spoke about the seat of Moses. Luklukan ni Moises, taken by the scribes and Pharisees, apparently referring to their authority to preach. No wonder may mga pagkakataon na kapag nagtuturo si Kristo ay umuupo rin siya. Yun ay simbolo ng kapangyarihan ng pagtuturo ng isang guro. Yung kapangyarihan na ina-apply naman upang pangalagaan mula pa noon pa man ang katotohanan ng ating pananampalataya. Kaya nga mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon, solid ang pananampalataya natin bilang isang simbahan. Sapagkat ito ay pinapangalagaan ni Pedro dati at hanggang sa ngayon ng mga nanunungkulan. No wonder isang interpretasyon natin, isang pagkaunawa natin, isang sinasampalatayanan natin sapagkat ganoon naman talagang katotohanan na maaring wala o kulang ang ibang nagpapakilalang simbahan. Sapagkat saan ka ba naman nakakita ng katotohanan ng iba-iba ang interpretasyon? At one point, magkakasama-sama sila at sabihin yung pinapangaral nila yung katotohanan talaga. But then, in the course of time, magkakahiwalay din. At kapag nagtatag ng ibang simbahan, sasabihin na yun ang simbahan talaga at yun ang katotohanan talaga. E kala ko ba, ang katotohanan ay yung unang kinabilangan mo? Bakit napakarami nagpapakilalang sila ang simbahan? Kayo ang sabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Hindi naman sinabing mga simbahan. Nagkakatalo yan sa aral na hindi mo malaman kung katotohanan nga. Sapagkat kung katotohanan yan, hindi pwedeng iba-iba ang interpretasyon diyan. Kung katotohanan yan, hindi po pwedeng nagbabago yan. Bagay na hindi mo maitatanong sa ating simbahan. Sapagkat, kaya nang sabi ko, noon pa man, iisang katotohanan na ating sinasampalatayan at hindi nagbabago yan at hindi kailanman magbabago yan. At yan nga po ang siyang pinangangalagaan ng kapangyarihang pinagkaloob ni Kristo kay Pedro mula noon hanggang ngayon sa mga malilis sa kanyang mga nanunungkulan. Kaya ang pinagdiriwang talaga natin yun, hindi basta silya lang. Ito yung kapangyarihang ibinigay, hindi ng kung sino man, kundi ni Kristo mismo kay Pedro. Kaya ito'y kapangyarihan talagang maasahan. Hindi makapananaig dito kahit ang kamatayan. No wonder, mula noon hanggang ngayon ay marami nang nag-a-attempt na sirain ang simbahang ito mula sa loob hanggang sa labas. Ibig sabihin mula sa mga mismong miyembro nito hanggang sa mga hindi naniniwala sa simbahang ito. Pero hindi sila nagtatagumpay. Hanggang ngayon, matatag pa rin ang simbahan na ito. Pero yun ay hindi dahil makapangyarihan, hindi dahil magagaling o matatalino lamang ang mga namumuno dito, kundi yan ay dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob ni Kristo sa simbahang ito. Na siya namang pinananaligan at sinusunod natin bilang mga Kristiyano. Kasi may mga turo ang ating inang simbahan na hindi tinatanggap ng karamihan maging ng mga miyembro nito. Tulad ng turo against abortion, same-sex marriage, divorce. Lalong-lalo na sa mga bansa kung saan legal ito. Pero patuloy ang pagtutol ng simbahan dito, hindi lamang dahil sa gusto lang niya, kundi dahil sa
alam niya na gusto talaga itong tutulan ni Kristo, sapagat ito'y labag talaga sa diwa at sa turo ni Kristo. At yung katotohanan yan, kailanman ay hindi mababago, sapagkat ang katotohanan ay nakapatay sa Diyos at hindi sa tao. Kaya ang katotohanan, nanatiling katotohanan, kahit pa ayaw o hindi gustong sundin ng tao. Sa abortion, same-sex marriage, divorce. Kaya po ang mga nagpapakilalang simbahan na pumapabor sa mga yan, hindi talaga totoong simbahan. Hindi talaga yan ang simbahang tinatag Kristo. Sapagkat sila ay umaayon maliwanag sa kagustuhan, hindi ng Diyos kundi ng tao. Maliwanag po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Halimbawa ng Salmo 118, versikulo 8, na mas mabuting sumunod tayo sa Diyos kaysa sa tao na sinusuportaan pa rin. Halimbawa na lang ng Kawikaan 14:12 na nagsasabing maaring sa tingin natin ay tama ang landas na tinatahak natin, pero ang dulo nito ay kamatayan o kapahamakan natin. Kaya ipagdiwang po natin ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro o ang kapangyarihang pinagkaloob ni Kristo sa mga namumuno ng simbahang ito. Kapangyarihang pinagkaloob sa kanila, hindi upang ipahamang tayo o saktan, kundi upang alagaan tayo at gabayan patungo sa buhay na walang hanggan.